Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, byuda at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Yes, it's P-Pop Live. Yes, P-Pop as in Parish Pastoral Accompaniment Program here in Mary Help of Christian Lang ka. Parish. Hindi. Ha? Okay nga, maganda nga tingnan eh. Parang parang Amerikano. Buti naintindihan mo. Hindi tayo tumingin sa camera. Okay. Okay. Pasensya na po kayo. Medyo tuliro ata kami ngayon. Anyway, yung ating PubMat, yung ating title as usual, maganda talagang i-connect dito sa ating Okay. pag-uusapan. Why? Kasi ang title is Shine Forth! Wow. Shine Ganda. Forth. Sounds familiar, pero hindi po yung fourth. Mahahalatang nood ka ng nood sa YouTube ng fourth with. Hindi po yun shine forth po tayo. Anyway, baka hindi naiintindihan ng mga nasa ibang bansa eh. At our title is Shine Forth. Kasi po, yan po yung sinabi ni Pope Francis. Galing po kasi yung shine forth yung sa word na parang description ng illumine. Yan. Illuminate. Yan. Okay. So, umpisahan natin Sige nga. sa pagbasa. From chapter 9. Ano yan? Spirituality of marriage and the family. Okay, so we will start to read. Medyo maiksi lang po ito. 3:17. If a family is centered on Christ, He will unify and illumine its entire life. Okay? Moments of pain and difficulty will be experienced in union with the Lord's cross, and His closeness will make it possible to surmount them. In the darkest hours of a family life's union with Jesus in His abandonment can help avoid a breakup. Gradually, with the grace of the Holy Spirit, the spouses grow in holiness through married life, also by sharing in the mystery of Christ's cross, which transforms difficulties and sufferings into an offering of love. Dun muna tayo. Sige. Okay. So, ang unang sentence po ay talagang sobrang nakaka-inspire. Ulitin ko lang, no? Na sinabi na, if a family is centered on Christ, He will unify and illumine its entire life. Yung graces kasi ang kailangan, di ba? Nung family. Now, kung centered in Christ, parang malinaw lahat sa kanila. Yeah. All that grace that they need so that they will be able to face, to encounter courageously kanilang buhay pamilya. So, pagka sinabi natin that it will illumine, that means maliwanag lahat ang mga options na pinipili nila. Yun lahat nang gagaling sa mga katuruan ng ating Panginoon. Yes. At saka, yung mag-unify. Kasi alam niyo naman, ang buhay mag-asawa, alam niyo naman, di ba, sabi nga nila,
unlike poles attract, pero bago po mag-attract yan, ang daming magnet sa gitna. Yeah. Bago mag-unify, di ba? Mm. So, pagka daw, ang pamilya natin ay nakasentro kay God, kung 10 ang pamilya nyo, no? 10 personality po yan. Paano, ang tanong, paano mag-unify, di ba? Sa mag-asawa na nga lang magkaiba yung pinanggalingan nila. It is, no, Christ. Ah. Kaya gusto natin maging center si Yeah. Christ sa family. Christ. So ano nag-unify? Kung nandun si Christ, it is the element of love. Talagang ang mag-i-illumine doon is the love that Christ has brought to the family. Yeah. So kung love ang nandun, siyempre love surmounts all challenges, difficulties, and trials. So, yun yung ano. Ngayon, kung yun ang ginagamit mo to parang matanggap yung mga trials and difficulties, it becomes an offering of love. Yan. Kaya magiging mas masarap. Sabi nga, pagka nandun ang love, walang hindi masosolve. Totoo. Meron din sinabi dito na yung union with Jesus in his abandonment can help avoid a breakup. Di ba? Yeah. So, Importante talaga ngayon yung sinasabi natin, it is Christ that should be, siya ang nagre-reign sa tahanan. Okay? yan, okay. So, continue po natin. Moreover, moments of joy, relaxation, celebration, and even sexuality can be experienced as a sharing in the full life of the resurrection. Married couples shape with different daily gestures a God enlightened space in which to experience the hidden presence of the risen Lord. Actually, mas talagang mararamdaman mo ang presence ni God pag merong mga konting gusot, konting conflict, di ba? Parang pagka naharap mo yon at na-resolve, dun mo mararamdaman that God is there with us. Parang minsan nakikita ko when Christ is in you, there is always hope. Gaano man katindi ang inyong pinagdadaanan. Si Jesus dumaan sa passion, pero after the passion, there is the resurrection. Yun yung hope na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. So para palang para dito sinabi ni Pope Francis na kino-compare niya yung family, especially the married couples, na yung buhay ni Kristo. No? Kasi pag tinignan mo siya dito, no, dumaan si Christ na sa sa agony, 'di ba? Tapos namatay. Pero ang ending, nag-resurrect siya. Everlasting joy and happiness 'yon. Pero dumaan siya sa mga trial, mga so sa pamilya ganun po talagang nangyayari. So again, when we read this, and we believed in our faith, no, about Jesus Christ in us, in the family, malaking hope po na ibinibigay ito sa atin. Hindi po tayo parang laging nagmumukmuk na lang pag may problema tayo sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa pera, sa lahat-lahat ng ordinaryong problema ng pamilya. Hindi tayo, yung problemang yun, siyempre, dadaan, siyempre, mag-iisip ka, anong isusolve mo, kaya anong kakainin natin, mag-iisip ka, saan tayo bibili, mga gano'n. Pero sandali lang. You will not dwell on it na parang wala ka ng pag-asa, ano ba to, lagi na lang ganito, gano'n, di ba? Kasi pag tinignan mo nga yung buhay ni Kristo, yun yung sinusunod natin. Siya nga namatay No, tayo na lang, para sa atin, mamatay tayo sa pride, yun na lang yung sa atin. O mamatay tayo sa yung kung ano yung gusto natin mangyari. Para
yung gusto ni God mangyari sa buhay pamilya natin, yun ang mangyari. Di ba? Kaya parang ang ganda ng comparison niya dito. Yeah. And not actually a comparison, but we really have to live on it. No? Sipin talaga natin. Kaya nga tayo kinasal sa Yeah. simbahan, di ba? Di ba tayo nung meron time, maliliit pa yung mga bata, sila PJ at si Pia. Nagkasakit. Sabay-sabay tayo nagkasakit. Yeah, oo, Di nasa ba? ospital tayo lahat. Nasa ospital tayo. Parang kami ang may sakit Oo. kami tatlo. Ikaw lang yung hindi. Ako lang hindi. Pero nandun sa ospital, yung tatlo, para tayo nagbabakasyon. So, naging masaya because all of us are there. Ako naman, persado na siyempre, kailangan pumunta ako ron, nag-leave ako. Oo, So, tapos yun yun, yung time na sama-sama tayo. yung Nandun sa ospital, sa hotel. tinando kasi syempre may mga maglalaba pa doon di ba? So, yun yung isang, yung sabi natin, instead na mag-ano ano ba naman yan? Kung Oo. tayo may sakit, sabay-sabay pa, Lord. Ano ba yan? Di ba? Oo. Tapos, meron din time na ang ating naging problema nun, yung na-aksidente ka, napilay ka. 6 Ako rin months. meron din pilay ka na. Sabay. Di ba? Oo. So, yun yung time na talagang uusap tayo tungkol dun sa ating situation. Pero it is the time na ang ating tinitingnan yung paano ka alagaan, lahat yun ginawa natin. Kasi ikaw hindi ka naman nakakagalaw doon. Pagka Nakahiga ikaw lang. ay dudumi, kailangan kang i-assist. Hindi na Di nga ba? makakatayo kasi na-fracture po yung leg ko na may polio. Oo. Na-fracture yon. Kaya hindi po ako pwedeng gumalaw. Oh, yun naman ang time na minsan ang dami natin na-realize doon about yung service natin ay magawa natin. At saka po, no, since nasa Couples for Christ nga po kami, yung household po namin hindi po is in-stop kasi 6 months na hindi ako pwedeng bedridden talaga ako. Pero syempre nakakaupo naman ako. Doon po kami nagha-household sa bahay. Kaya kung sino po yung toka, dinadala nila yung pagkain. Yung ano lang, venue, doon sa kwarto namin. Hmm. So, ano po Tapos, talaga hindi mo, kung talagang gusto mo ituloy, talagang tapos itutuloy. yung medyo nakalakad ka na. Yung ibig sabihin, nakatayo ka na, Oo. hindi na ganun kasakit. Pero gumagamit ka na ng di ba, walker. Walker. Ako naman, paika-ika pa rin. Tapos na-aksidente naman siya sa Paika-ika pa rin badminton. ako, tungkod na lang ang dala ko. Pumupunta tayo sa GK site. Di Oo. ba? So, the more na, parang talagang nag-i-illumine ang light natin. Yeah. Because they are inspired na kahit na ganun, nandun tayo sa GK site. Yeah. We cannot do that without that grace, no? Yung spirit that made us go there. Yeah. And do the things, yung mga services for the Oo. Lord, in spite of our difficulties. Oo. Kaya naniniwala talaga ako dyan. We have experienced Totoo po that in talaga our life. yan. Yeah. Kaya sabi nga namin nung nakita namin, naku, ang ganda ito, bagay na bagay ito na kwento natin kasi kami po na-experience po talaga namin. Ang dami po namin mga, like example noon na mag-aaral yung mga bata, biglang sabi niya, ayaw na niyang ayaw na niyang magtrabaho. Magre-retire siya. Hello, wala akong work. Sino magpo-provide ng tuition fee ng mga bata, di ba? Pero hindi po kami nagtalo noon. Hindi kami talagang inintindi ko po kung bakit ayaw na niya. So, sabi ko, sige, bahala na kung anong mangyayari. So, nakasurvive kami. Nagkaroon ng mga Oo, opportunities dumating. yes. So, ang sabi lang talaga na pagka nakapako tayo, no, centered in Christ, that if the family is centered on Christ, hindi po talaga shake yan. Ang shake niya, konti lang para nalaman mo may problema ka. Tapos na. Hindi po yan yung habang tumatagal, lumalala ng lumalala. No, mararamdaman niyo po talaga ang kilos ng Panginoon at ang tulong niya sa pamilya. Oh, okay. Okay, so yan po talaga. No, sana makuha po talaga ninyo yung It is sinasabi niya. important that
our Lord Jesus Christ becomes the center of our married life and family. Yes, at sabi nga dito na huli sabi na experience so that you will experience the hidden presence of the risen Lord. Yes. Yan, Amen. okay. So again, thank you so much for being here with us today. See you again next week. Yeah. And i-forward niyo po to sa lahat ng mga kasama ninyo. No? Pwede naman nilang Yeah. i-fast forward. Ang importante yung message ni Lord sa inyo. Yeah. Okay. Okay, again, see you next week here in Pipa Up Live. Bye!